Makulay ang gabi sa poblasyon. Ang mga ilaw mula sa bars at cafe ay parang constellation sa lupa, nagre-reflect sa basang kalsada. Nakaupo si Joel sa isang maliit na mesa sa cafe latte, hawak ang mug ng mainit na kape. Iniikot ang spoon habang nakatitig sa notebook niya. Mahilig siya sa tahimik, sa jazz, sa mga salita na mas madali niyang iniimbak sa papel kaysa sa bibig ng tao. Pero mayong gabi, may kakaibang pakiramdam siya. May presensya sa paligid na parang magbabago ang mundo niya. Pumasok ang isang babae na may aura ng kuryente. Si Clementine. Ang kulay asul ng buhok niya, medyo magulo pero swak sa mukha niya. At may ngiting parang alam niya lahat ng sikreto ng mundo. Habang pumapasok, bumagal ang oras para kay Joel. Hindi niya maipaliwanag pero may spark agad na tumama sa dibdib niya. "Excuse me, may pwesto ba dito?" Tanong ni Clementine, nakatingin sa kanya. Yes, pwede," sagot ni Joel, medyo awkward. Sinubukan niyang huwag tumitig ng sobra pero hindi maiiwasan. Habang umupo siya, may dahan-dahang brushing ng buhok mula sa mukha niya. Parang may kiliti sa loob. Hindi mo maipaliwanag pero ramdam mo sa katawan mo. "I'm Clementine," sabi niya nakangiti. "Joel," sagot niya, bahagyang naminginig sa excitement. Habang nag-uusap sila, unti-unti silang lumalapit sa isa't isa sa mesa. Ang bawat galaw, paglipat ng coffee cups, bahagyang pagdikit ng braso, ay may init na hindi nila maiiwasan. Parang may electric tension sa hangin, parang nararamdaman mo sa balat mo. Nagkwentuhan sila tungkol sa trabaho, sa Manila nightlife, sa paboritong pagkain. Joel sa kanyang tahimik at analytical na paraan, unti-unti siyang nagbukas, habang si Clementine ay playful at unpredictable. Tumawa siya ng malakas at bahagyang humawak sa braso ni Joel. Hindi niya maiwasang hawakan ng kaunti ang kamay niya sa ilalim ng table at pareho silang namingiti. Sa bawat tawa, sa bawat eye contact, lumalakas ang init, ang kiliti sa loob ng dibdib. "Ang saya mo pala, Clementine," bulong ni Joel. Ikaw rin. Iba ka sa nakikita ko dati." Sagot niya, nakatingin diretso sa mata niya. Halos lumapit ang mga mukha nila pero may hesitation. Parang may invisible barrier na nagtatagal sa pagitan ng curiosity at passion. Ang tension sa kanila ay palpable. At kahit hindi nila pinapahayag, ramdam mo na parang halos may halik sa hangin. Hindi nagtagal, nagkapalagayan sila ng loob at nag-set ng unang date sa BGC. Naglakad sila sa gabi, ang mga streetlights ay naglalaro sa mukha nila. Sa bawat hakbang, hawak ang kamay ng isa't isa dahan-dahan, braso na bahagyang nadidikit. Sa isang bench, habang nakatingin sa city lights, nagbahagi sila ng mga personal na kwento. Love, heartbreak, pangarap. Ang bawat salita ay nagdadala ng init at kasama nito ang spark ng physical chemistry. "Joel, nararamdaman mo rin ba yung..." tanong ni Clementine, bahagyang nakahiling sa balikat niya. "Yes!" Parang sagot ni Joel, hindi mapaniwala sa dami ng emosyon sa loob niya. Nagpatuloy ang relasyon nila sa mga susunod na linggo. G-Pride sa EDSA, late-night dinners sa Malate, kahit sa MRT minsan, laging may brush ng kamay sa aisle, light touch sa braso, soft whisper sa tenga. Sa kondo ni Joel habang nanonood ng movie, nakahiga silang magkatabi sa sopa. Hands occasionally brushing sa popcorn, Joel subconsciously na naglalapit sa braso ni Clementine at hindi rin siya umiiwas sa init ng katawan niya. Sa post ng movie, nagtatagpo ang kanilang mga mata at para bang buong mundo ay tumigil sa isang sandali. Electric tension, anticipation at init na hindi maipaliwanag. Ayun, sa kabila ng lahat ng init at kiliti, may mga paunahing senyalis ng komplikasyon. Minsan nawawala sa mood si Clementine, minsan overthinking si Joel sa maliliit na bagay. May bahagyang misunderstanding sa Mandaluyong Street habang naglalakad. Soft touches nagiging hesitant. Ang halik sa mukha na dati ay mabilis, ngayon ay post at parehong nagtatanong sa isa't isa sa pamamagitan ng mata. Pagkalipas ng ilang linggo, mas naging natural ang samahan nila Joel at Clementine. Nagising si Joel sa umaga na may mensahe mula kay Clementine na nag-aanyaya sa kanya na maglakad sa Intramuros. Naglakad sila sa makasaysayang kalsada, tumatawa habang pinagmamasda ng mga lumang pader at cobblestone streets.
Sa bawat sandali, nararamdaman nilang pareho ang koneksyon. Simpleng hawak ng kamay, bahagyang lapit ng mga balikat at mga maliliit na halakhak na nagdadalang init sa kanilang paligid. Isang gabi, nagtunta sila sa rooftop ng building ni Joel. May banda sa kabilang bar, naglalaro ang mga ilaw sa skyline ng Manila. Umupo sila sa gilid, pinagmamasdan ng lungsod habang nagkukwentuhan tungkol sa pangarap at nakaraan. Sa isang sandali, bahagyang humarap si Clementine kay Joel at hinawakan ang kamay niya. Ang init ng presensya ng isa't isa ay ramdam, at sa hangin ay parang mayroong hindi maipaliwanag na pagnanasa. May nangyari sa kanila. Isang moment ng closeness na hindi detalyado pero malinaw sa damdamin nila pareho. Ngunit kahit ganoon, hindi mawawala ang komplikasyon. Si Clementine ay impulsive, minsang nagpapakita ng kakulangan ng pasensya, habang si Joel ay cautious, nagdadalawang isip sa mga desisyon at emosyon. Nagkaroon sila ng maikling pagtatalo tungkol sa plano para sa kanilang weekend. Hindi malaki, ngunit sapat na para maramdaman nilang pareho, ang relasyon nila ay hindi perpekto. Sa gitna ng tensyon, natutunan nilang pareho kung paano mag-adjust. Si Joel ay natutong maging spontaneous paminsan-minsan, habang si Clementine ay natutong maghintay at makinig. Sa isang gabi sa sofa ng kondo ni Joel, nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap sa buhay at sa kung ano ang mahalaga sa kanila. Sa oras na iyon, may bahagyang lapit at halik sa pingi, isang intimate moment na subtle lang ngunit magdulot ng muling init sa kanilang samahan. Nagpatuloy ang araw nila sa Manila. River walk sa Pasig, paminsang nagkakape sa BGC at paglalakad sa poblasyon. Sa bawat lugar may mga alaala na nagbabalik. Ang unang halik, ang mga simpleng touch sa kamay, ang mga ngiti na nagkakaintindihan sila nang hindi nagsasalita. Lahat ng ito ay bumubuo ng kanilang relasyon, hindi lang sa pisikal na aspeto kundi sa emotional connection na unti-unti nilang naiintindihan at pinapahalagahan. Ngulit habang lumalalim ang relasyon, unti-unti ring lumilitaw ang takot ni Clementine. Takot na baka masaktan siya o baka mawala ang koneksyon nila Joel. Ito ang nag-udyok sa kanya na mag-isip tungkol sa procedure na magbubura ng alaala tungkol kay Joel. Sa una, hindi niya ito sinasabi kay Joel, ngunit ramdam na ramdam ni Joel na may pagbabago. Sa gitna ng Manila Nights, sa ilalim ng neon lights at fireworks na malayo, nagkakatiginang sila. Hindi sa init o titigan, kundi sa pag-unawa at pangamba sa darating. Isang linggo matapos ang maliit na tensyon sa rooftop, natuklasan ni Joel na si Clementine ay nagpasya ng sumailalim sa procedure na magbubura sa kanya sa alaala ni Clementine. Hindi niya ito inaasahan. At sa umpisa, ang tanging naramdaman niya ay takot. Takot na mawala ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan at ang posibilidad na mawala siya sa puso ng babaeng mahal niya. Habang papunta si Clementine sa klinika sa Makati, si Joel ay naglakad sa streets ng poblasyon, pinagmamasdan ang mga neon lights, mga kalsadang puno ng tao at ang refleksyon ng ilaw sa basang pavement. Ramdam niya ang bigat sa dibdib at bawat alaala ng kanilang mga simpleng moments, river walk, rooftop, sofa ng kondo ay dumadaan sa isip niya. Sa bawat flashback, may bahagyang halik sa pisngi, simpleng touch sa kamay o yakap na nararamdaman niya muli sa damdamin kahit hindi detalyado. Habang ginagawa ang procedure, sa isip ni Clementine, paulit-ulit niyang nakikita ang mga alaala nila Joel. Lumilipad siya sa memory ng kanilang unang date sa Bonifacio High Street. Sa ilalim ng street lamps, tumatawa habang naglalakad at may simpleng brush ng braso na nagdulot ng spark. Sa isa pang memory, naglalakad sila sa Pasig River, hawak ang kamay, humihinto sa tabi ng fountain, nagkwekwentuhan at sa hangin ay ramdam ang closeness nila. Ngunit habang ginagawa ang procedure, unti-unti niyang nakakalimutan si Joel. Ang mga detalye, mga pangalan, kahit ang mga moments na dati malinaw, nagsimulang mawala sa isipan niya. Si Joel sa kabilang banda ay nananatiling may alaala. Alam niya ang nangyayari at bawat hakbang ni Clementine palapit sa klinika ay nagpapalakas ng kanyang determinasyon na maipaalala sa kanya ang halaga ng kanilang relasyon. Lumalakad siya sa parehong streets, pumapasok sa parehong coffee shop, sinusubukang maalala ang bawat detalye.
Ang ngiti ni Clementine, ang halakhak, ang mga sandaling may subtle intimacy para sa pagkakataong kapag nagkita sila muli, may puwang pa rin siya sa puso ni Clementine. Pagkatapos ng procedure, nagkita sila sa Bonifacio High Street. Ngunit ngayon, si Clementine ay tila walang alaala ni Joel. Nagkatinginan sila at si Joel agad nakaramdam ng bigat sa dibdib. Sa halip na kilig o spark, may halo itong pangungulila at pag-aalala. Si Clementine ay bahagyang nagulat sa presensya ni Joel. Hindi alam kung sino siya, ngunit may pakiramdam na komportable siya. Parang may familiarity kahit hindi niya maipaliwanag. Hi, hello? Bungad ni Clementine. Nagtataka sa sarili niyang pakiramdam. Joel dahan-dahang ngumiti, hawak ang kamay niya. Hi Clementine, I'm Joel. Hindi na binanggit ang lahat ng alaala kundi nag-focus sa simpleng koneksyon, ang tono ng boses, ang maliliit na galaw at ang posibilidad na muling bumuo ng kanilang relasyon. Sa gabi ng Manila, sa ilalim ng street lamps at neon lights, nagsimula silang maglakad. Hindi pa malinaw sa isip ni Clementine ang lahat, ngulit unti-unti sa bawat hakbang at tawa, mayroong spark na muling bumabalik. Hindi dahil pareho silang may alaala, kundi dahil ang damdamin ay may sariling paraan upang kumonekta. Ang tensyon, ang pangungulila ni Joel at ang instinctive reactions ni Clementine ay nagtatayo ng foundation para sa muling pagkilala at muling pagsisimula. Pagkatapos ng kanilang unang muling pagkikita sa Bonifacio High Street, nagpatuloy sina Joel at Clementine sa pagtuklas muli sa isa't isa. Kahit hindi maalala ni Clementine ang lahat ng nakaraan nila, may mga instinctive reactions siyang hindi maipaliwanag. Ang kaginhawaan sa presensya ni Joel, ang init ng simpleng hawak ng kamay, at ang kagaanan ng kanyang tawa sa mga biro niya. Naglakad sila sa paligid ng poblasyon, tumigil sa mga paboritong coffee shop, at sa bawat lugar, si Joel ay maingat sa bawat detalye. Hindi niya ginagabayan si Clementine sa alaala, kundi pinaparamdam lang ang comfort at seguridad. Minsan, sa isang bench sa parke, nag-usap sila tungkol sa pangarap, sa trabaho at sa buhay sa Manila. Si Clementine, kahit hindi maalala ang dating relasyon, ay naramdaman ng malalim na koneksyon sa bawat salita. Isang gabi, nagpunta sila sa rooftop ng Makati kung saan dati silang nagkaroon ng maliit na tensyon. Ngayon, magkasama, tumigil sila sa gilid at pinagmasdan ng skyline, ang ilaw ng lungsod, ang fireworks sa malayo, at ang mga naglalakihang building. Tahimik ang sandali, ngunit punong-puno ng damdamin. Sa katahimikan, dahan-dahang hinawakan ni Joel ang kamay ni Clementine. Sa halip na halik o detalyadong sensuality, ramdam ang spark at trust na unti-unting bumabalik sa puso niya. Habang lumalalim ang gabi, naglakad sila sa tabi ng Pasig River. Sa bawat hakbang, may mga flashes ng alaala na dumarating kay Clementine. Isang simpleng halik sa pisngi, mga tawa habang naglalakad, ang mga simpleng touch sa sofa ng kondo. Hindi niya may paliwanag, ngunit may pakiramdam siya na dati na niyang nakilala si Joel at gusto niyang makasama siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa katahimikan, pareho nilang naramdaman ang intensity ng damdamin na dati nilang pinagsaluhan. Hindi pa malinaw sa alaala ni Clementine ang lahat, ngunit sa bawat titig at galaw ni Joel may emotional echo, isang pangunawa na hindi kailangan ng salita. Sa huling sandali ng gabi, sa ilalim ng neon lights at refleksyon ng ilang sa ilog, lumapit si Clementine kay Joel at dahang-dahang hinawakan ang kanyang kamay ng mas matatag. Parang alam ko sa isang paraan, sabi niya. Hindi malinaw sa kanya kung bakit pero ramdam niya. Joel, may mahinaing ninyang ngipi, tumugon, hindi mo kailangan maalala lahat ngayon, basta nandito ako. Sa simpleng mga salita, naramdaman nila pareho na may simula muli at kahit may takot sa nakaraan, may pag-asa sa harapan. Paglipas ng ilang linggo, patuloy na nagkakilala muli sina Joel at Clementine sa Manila. Hindi lahat ng alaala ni Clementine kay Joel ay bumalik, ngunit sa bawat araw, ang spark at emotional connection nila ay lumalalim. Naglakad sila sa Bonifacio High Street,
nagtatawanan sa mga kape sa BGC at minsan nagmumuni-muni sa tabi ng Pasig River, pinagmamasda ng city lights at ang kumikislap na ilaw sa tubig. Sa isang gabi, nagpunta sila sa rooftop ng building ni Joel, kung saan dati nagsimula ang tensyon at alaala. Ngayon, magkasama, tahimik nilang pinagmamasda ng skyline ng lungsod. Hindi na mahalaga kung ano ang naaalala o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang presensya ng isa't isa. Sa katahimikan, dahan-dahan nilang hinawakan ang mga kamay, pinagsaluhan ng simpleng touch na nagdudulot ng init sa damdamin, at nagtagpo ang mga mata. Parang palaging nandito ka na sa buhay ko, sabi ni Clementine. Hindi malinaw sa kanya kung bakit, pero ramdam niya. Joel, may mahihinaw na ngiti, sumagot. At nandito rin ako para sa'yo. Kahit saan man tayo makarating, basta kasama ka, ayos lang. Hindi kailangan ng maraming salita. Sa simpleng presensya at hawak ng kamay, ramdam nila ang tiwala at pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, naglakad sila sa mga paboritong lugar sa Manila, Poblasyon, Bonifacio High Street at rooftop bars. Sa bawat hakbang, may mga alaala na dumarating kay Clementine. Simpleng halik sa pisngi, tawa habang naglalakad at mga touch na dati nilang pinagsaluhan. Hindi detalyado, ngulit sapat para maramdaman ng closeness at intimacy. Sa huli, sa isang gabi sa tabi ng Pasig River, habang naglalakad sa ilalim ng street lamps at neon lights, huminto sila at nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi nila kailangan ng salita, sapat na ang hawak ng kamay at ang tahimik na pagtitig. Ang lungsod ng Manila ay nagniningning sa paligid nila, ngumid sa gitna ng lahat, pareho nilang naramdaman, kahit maraming alaala ang nawala, may bagong simula, may bagong pagkakataon at may asa para sa kanilang pagmamahalan. At sa gabing yon, habang ang ilaw ng lungsod ay naglalaro sa tubig ng Pasig River, tahimik silang naglakad, maghawak kamay at ramdam ang spark, ang init ng presensya at ang pangako ng bago nilang kwento, isang kwento ng rediscovery, connection at pagmamahalan na hindi matitinag ng alaala o panahon.